condition po of Diego Loizaga's character, Ed. Para po, syempre we're doing content. And then, for Miss Jasmine, what was the preparation for the climactic monologue? Because it was really emotional. So, I'm just curious, like, how do you even prepare for that kind of, scene na like heavy, tapos I'm assuming screen kasi you're talking to a virtual so you're not talking to anyone, I'm assuming. So, it must be difficult. So, yun po. Okay, yung sa character ni Diego, hindi siya na-mention directly sa pelikula. Pero yun nga, yung parang tinalakay na takbo ng isip niya yung nag-overcompensate siya. Which could result from either meron siyang obsessive compulsive disorder or simple perfectionism brought about by a childhood trauma. Basta ang point is yung character niya, parang naghahanap siya ng proof lagi na itong fiancé niya ay parang tama yung naging decision na siya yung naging partner. So meron siyang endless pursuit na yan, perfectionism na dapat mabigyan daw niya ng buhay na parang Reyna. So, pero of course at the expense of the relationship. Ganun ang pinaka niya. Backstory ni pangalan? Ed. Oo. Wala pang diagnosis kaya sa last, di ba? Pupunta pa lang siya sa psychologist. For that monologue, well, like mentioned, no, yung mga eksenang yun, wala akong nakikita ng screen. I haven't seen how did they do or perform in their scenes, especially dun sa kabatuhan kong eksenang yun. Pero pagdating kasi sa mga confrontation na dialogues, monologues, or just in general, kahit tinginan lang, kadalasan ng actor kailangan hanapin yung either similar experience or feeling. And kailangan mong i-project yon sa present ulit. Kahit na resolve na yung mga issue na pinagdaanan mo yon, nagiging useful kasi siya, para siyang baraha na baon-baon mo lang, diba? Iba't ibang baraha ng emosyon, experiences, pwedeng, hindi ko maalala kung anong eksaktong ginamit kong experience doon. Pero sobrang sakit niya, yung parang never kong na-imagine magmumura ako sa taong yon. Kasi sobra kong respetado. Ganon. Ganon din kasi yung nakita ko kay Glenda and kay Ed. Yung respetado niya si Ed. Ayaw niya ding maramdaman ni Ed na kulang siya. Kaya ayaw niyang i-confront ng harap-harapan yung issues niyang ganon. Kaya siya pumupunta dun sa Forever. So, internal talaga siya sa mga ganong kalalaking at kabibigan na eksena. Sobrang internal siya, and minsan kahit yung katawan mo parang naaalala yung mismong moment na nangyari yung experience na pinanghuhugutan mo. Kasi we can forget it, our brain can forget memories, pero our body, our muscles will always remember them. So, kaya minsan yung trigger na tinatawag ng tao, dahil naaalala yun ng katawan natin, ng cells ng katawan natin. So, nararamdaman ko ulit yung galit! Hinayupak! Okay, thank you po. Congratulations po. Thank you. Hello po, Sir. Direct JP and to the cast, congratulations. Napakaganda ng film. Direct JP, first question. How did you conceptualize the film A Glimpse of Forever? Give us like a little story lang po. How did you? Hindi siya little story. So medyo mag-overshare ako. Sure. Para sa mga ibang tao dito na fina-follow ako sa Facebook, di ba there came a time na nag-viral ako for using a Snapchat filter. Anyway, FYI, nag-viral ako ng bandang pandemic kasi may Snapchat filter akong ginagamit, tapos natatawa yung mga tao. Then I really became famous because of it for 2 years of my life habang pandemic. To the point na kumikita ako doon. So, tapos, nagkaroon ako ng parang tinanong ko yung sarili ko, bakit
parang ang galing-galing kong umarte kapag may filter. Pero in real life, very hindi ako, almost parang meron akong social anxiety. So yun actually yung nagbigay sa akin ng idea dito sa concept ng Glimpse of Forever. Yung concept na merong isang tao na parang behind a mask or a filter or whatever you want to call it, parang feeling ko meron akong dalawang personality. Kaya di ba sabi ko kanina before nag-start yung pelikula, sa mga influencers dito and social media personalities, pwede kayong makarelate. Kasi sometimes we create a persona virtually sa social media or sa internet, and sometimes that persona becomes, better than the real thing. Sa mga artista, I think makaka-relate din sila sa ganun. And ako, naranasan ko yun. Parang, bakit napaka-likable nung online persona ko, pero in real life, parang I'm just, me. Ayun, yung mga ganong ideas yung na give birth sa ganitong konsepto. Grabe, kasi napakaganda po talaga nung story. Ang deep and ayun nga po yung pala about sa mga influencers. And to the cast po, grabe ang galing po ninyo. Ano naman po yung na-discover nyo sa isa't isa after the film? I know medyo konti lang yung mga scene